Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, bahala na kayo ilagay yung sarili niyo sa sitwasyon. Pwede kayo makarelate, pwedeng hindi. Pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa inyo. So, this is love reading, guys. Let's start. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. For personal reading, Madam P. Ayan. Search nyo na lang yan sa Facebook. And by the way, meron ako ngayong discount sa reading. Ayan, ito yung details dyan. Valid until end of August 2025 lang ito. Like and follow Sibol page, Facebook page namin yan. Kung hindi mo ma-search bandang Sibol, yun ang i-search mo. And then get 20% off in all personal reading. Ayan. Para sa personal reading, of course, doon ka na lang mag-inquire sa Facebook page namin na Madam P. Let's start. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Check your natal chart. Para sa gusto magpa-avail ng mga products na available sa amin, Unipri, UNIPRI, yan yung aming TikTok shop. You might want to check it out. Yeah, this is your sign, Virgo, the Hermit. You are being a Virgo right now. Temperance, Sagittarius energy. Yung iba sa inyo, yan, ilalabas mo yung Virgo qualities mo ngayon. Virgos are known for being perfectionist, organized, yan. So, ngayon, medyo na ilalabas mo ngayon yan. And you're pushing yourself na maigawa or mailabas itong mga bagay na ito. Actually, ito naman talaga yung magbibigay ng success sa'yo sa nakikita natin. Achievements. Pag inilabas mo yung qualities kung saan ka talaga magaling. And this is it. Yung iba yung schedule nyo, you're learning how to manage your schedule, paano mas maging maayos, mas maging mas maganda. Yung iba pati yung cellphone, no, na kakalikot and then maybe tinatanggal yung mga hindi na kailangan na applications, ina-organize maigi. And even though hindi ka Virgo ha, maybe you're just a cross watcher or maybe meron kang Virgo sa chart mo. So you do have the judgment, nakikita natin na inilalabas mo lahat ng yan ngayon. And kahit hindi ko sabihin, yung iba, pwedeng nararamdaman mo lang na kailangan ko na yatang mag-delete ng mga ganito, ganyan. Kailangan ko na yatang ayusin yung aking sarili. Yung iba, health. Ayan, inaayos ang kanilang health, schedules, etc. Person nakakonect mo pagdating sa love. Person nakakonect mo pagdating sa love. Sino to? The Wheel of Fortune. So, nakita tayo ng big changes dito sa person na ito. And Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck is the King of Swords. I feel like itong person nakakonect mo, ano siya, may mga decision siya ngayon na may kinalaman sa pagpapabago ng buhay niya and mga tao sa paligid niya. Like, pwedeng may mga action siyang ginagawa ngayon para mabago itong mga bagay na ito. And may nagtatangkang pumigil sa kanya regarding sa mga gagawin niyang action, pero walang magagawa itong person na to eh. Walang magagawa itong taong nagpipigil sa kanya regarding sa kung anong gusto nitong person na to. Like, itong choice ng person to is to make changes din naman sa buhay niya, sa sarili niya. Maybe may kinalaman sa family, changes pagdating sa family, etc. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Four of Swords, Five of Wands. Yung ba sa inyo, kunwari,
And parang wala kang pakialam kuno sa kanya ngayon. Well, it's up to you. Yung iba kasi nagkukunwaring walang pakialam. Yung iba naman ngayon, pwedeng literal na wala kang pakialam kasi galit ka pa or inis ka sa kanya. Pwede kang focus mo dito sa sarili mo. And yung iba kaya nagagalit kasi pwedeng sinaktan ka niya. Nakakamoy nga pala ako ng ang tawag dito. Parang yung gamot na ginagamit pag may sakit sa balat. Sulfur, yan mga sulfur. Maybe may ginamit ka like sulfur soap or medyo may pinapahid ka sa mukha mo, sa katawan mo na may sulfur na na ingredients yon. This could be a reading kasi nakakaamoy ako ng ganun. Usually yun patanggal ng yun eh. Alam ko yung tagihawat, yan, yung mga dandruff, yung mga ganun. Kung hindi mo siya ginagamit ngayon, pwedeng alam mo yung person mo minsan ang gumamit nito. So may idea ka regarding this. This could be a reading. So anyway, okay lang kahit di ka nakaka-relate. Emotions sa person na ito. Or okay lang kahit hindi ka naka-connect dun sa sinabi ko na yun. May naamoy lang ako. The Empress is here and you do have the Nine of Swords. Okay, nasasaktan tong person na to ha. Hindi siya happy. The Empress is here. I feel like there's a lot of attraction sa'yo, itong person na to. Pwedeng maramdaman mo na parang wala siyang pakialam. Ang focus niya sarili niya, mas mahal niya yung sarili niya, etc. But I feel like ito person na to is not happy. The Sun is here, nakakita tayo ng happiness. So part of this person, may nagpapasaya naman sa kanya, sa paligid niya. But deep inside, kumbaga yung happiness is saglitan lang. Mas more on nakikita natin na hindi talaga siya happy eh. Clarify natin bakit hindi siya masaya. The High Priestess is here, so I feel like yung iba sa inyo may spiritual connection sa inyo ng person ito, the judgment. So, regarding spiritual connections, nagigising siya regarding sa connection ninyong dalawa. I can feel Scorpio energy, Gemini, Libra, Aquarius. Gusto niyo umalis sa situation niya ngayon eh. Pwede siya makaalis doon. I feel a lot of love dito sa person na to, papunta sa'yo. Parang mahal ka niya, gusto ka niya. Pero parang na-realize niya yung mga bagay, mga wrong choices niya nung mga nakaraan sa buhay niya na nagiging dahilan kung bakit hindi siya completely maging happy ngayon sa sitwasyon niya. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Page of Swords. Three of Wands. Clarify the Three of Wands. Three of Swords. Seven of Cups, the Hierophant, and the Two of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. In the near future, nakakita tayo dito ng may growth sa'yo kasi may mga ideas ka na matututunan itong mga susunod na araw na makakatulong para mas mag-grow ka pa. Yung iba financially, yung iba pwedeng maisipan mo biglang out of nowhere while scrolling Facebook, biglang, ay pwede pala yun, oo nga pwede ko palang gawin yun para makadagdag source of income sa akin, ganito ganyan. So meron kang mga something na pwedeng maging dahilan para may matutunan ka, may malaman ka, magamit mo, and maging dahilan ito para magkaroon ng money, ayan, or gamit mo siya para kumita ka in the future. So, malaki may tutulong nito.
The Three of Wands, nagpapakita ito as you will become more, anong tawag dito? Mas makikipag-communicate ka dito sa mga taong malayo sa'yo in the future. And makakatulong nga sa'yo ito. The Three of Swords, I want to clarify the Three of Swords. Actually, Three of Swords, Three of Wands, mas nakikita ko to as an angel number 33. Tapos the Hanged Man, there's this 12 yung number ng Hanged Man eh. And I can see this as number 3. So, it's an angel number 333 for you. Especially with regards to business or career. May nakikita tayong money dito eh. At saka kung ano man yung mga bagay na nawala, mababalik sa'yo. So, pera, yung nakikita natin. So, I don't see the Three of Swords kasi supposed to be yung Three of Swords, hindi maganda yung meaning niya or medyo hindi okay, but hindi yun ang naramdaman ko. Mas naramdaman ko yung message dito is the angel number 333, which is the growth part na mangyayari sa'yo sa buhay mo in the near future. There's something na pwedeng malayo sa'yo, pero because of that malayo, pwedeng mag-grow ka mula dun sa something na malayo na yun. 12 Wands, the Hierophant, 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus energy in the future. Well, I feel like in the future, with the 7 of Cups, etong person na ito, may mga plano siya na pwedeng may kinalaman sa... Hindi lahat to ha guys. Hindi para sa lahat. Pwedeng itong person na to magkaroon siya ng plano in the future na may kinalaman sa'yo. Kasi yung iba ayoko mag-expect, honestly. Ayoko mag-expect. Pero meron akong iba sa inyo na nakikita na may person kayo nakakonect na magkakaroon ng plano na may kinalaman sa'yo. Tell me about this. Yeah, it could be something na may kinalaman sa new beginnings and the Queen of Pentacles. This is money. So, pwedeng I can see support mula dito sa taong to, mula sa... The Magician is here. So, pwedeng makatulong siya somehow para mabago yung sitwasyon or makatulong para magkaroon ng growth sa'yo. So, pwedeng magiging parte siya noong growth na yon. In the future, yeah, money is here. Success. Sa tulong na tong taon to, pwede magkaroon ng success sa'yo. Pero sabi ko nga, hindi lahat ito. Kaya huwag ka mag-expect. The Hierophant is here. This is, bigyan niyo po ako, spirit guides, angel guides, ng message kung para kanino ito. Para i-elaborate natin kung sino itong mga taong may message na ganito. Page of Cups, Two of Cups, Ten of Wands. I feel like this is for people na nagkaroon na minsan ng relationship or partnership sa inyong dalawa. And then the Ten of Wands, nakakita ko ng pag-move in. So maybe ikaw ito na para sa itong message na to, especially kung nagkaroon na ng partnership or relationship sa inyo in the past nitong person na to, and kung nagkaroon ka na minsan ng balita, lalo na kung nagkaroon ka na ng balita or minsan yan ang nabanggit sa'yo na siya ay naglilipat, parang ganun, something to do with pag-move in or paglilipat ng lugar. So, if you are that person, this could be your reading na may
plano ito person ito in the future sa'yo. Na may kinalaman sa pagtulong, pakikipagtulungan, etc. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.